Basahin po natin ulit ang Ezekiel chapter 3 verse 16 to 21. Pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ngang iyo'y ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo iyon pananagutan. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Amen. So, batay po sa binasa po natin sa Ezekiel chapter 3 verse 16 to 21, yung title po natin ngayon is, Makinig ka sa aking sasabihin. Amen? So, Hello. So, hello. Okay na po. Naririnig po ba na maayos? Okay. Alam niyo po, yung isang araw may nagsabi sa akin na ito'y patungkol kasi dito kay Ezekiel. Si Ezekiel kasi ay isinusugo ng Diyos na magbigay ng mensahe sa mga tao. Pero itong bagay na ito na sinasabi ng Diyos kay Ezekiel, kumbaga, ipinag-uutos ng Diyos para sa mga tao. Katulad lamang ito sa panahon na ito na kung saan, sa panahon natin ito yung mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. So, isang araw may nagsabi sa akin na, kailan ka kaya magpipreach ng gospel na patungkol naman sa iyo, yung ikaw naman ang i-review, yung sarili mo mismo. So, napaisip ako, ano kayang klaseng preaching yung ipipreach ko para sa sarili ko? At anong klaseng preaching yung hindi sila marireview yung mga tao? Ano kaya ang klaseng preaching na yun na ibibigay ni Lord? Kaya lang ang sinasabi ng Panginoon sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila yung mensaheng pinapasabi ko. Kaya nga iniisip ko, anong klaseng preaching na gusto mong i-preach ko para sa sarili ko na sa gayon, ako naman yung ma-review. Iniisip kasi ng mga tao, para bang tumatak sa isipan nila na kapag ako'y nagpe-preach, yung mga taong mga miyembro na simbahan, sila lang yung nare-review. So iniisip nila na, pwede ba mag-request na mag-preach ka naman na patungkol naman sa'yo na sa gayon, ikaw naman na ma-review sa sarili mo. Para bang iniisip ng mga tao na, napakabanal mo naman, para ka namang sa palagay mo, wala kang kasalanan sa sarili mo. Kaya para bang lumalabas sa paningin ng mga tao na nagkakaroon ng personalan na pagpipreach ng gospel na kung saan every time na magpipreach ako, parang tumatak sa isipan ng mga tao na itong tao na ito, every time na magpipreach siya, may kasama laging rebuking, may kasama lagi na masasaktan yung damdamin mo na kung saan iisipin mo na may personal talaga itong tao na ito. Kaya nga, yung tao na yun, naisip niya na, kailan ka magpe-preach ng gospel? Na yung time na hindi naman kami marireview, kundi ikaw mismo sa sarili mo, i-review mo yung sarili mo. Kaya lang, ang sinasabi ko dito na, itong salita na ito is para sa lahat. Hindi para sa mga miyembro, hindi pinrepair ito para sa mga miyembro. Kaya lang ang mga miyembro, yung mga tao na nakakarinig ng rebuking, hinihiwalay nila yung sarili nila mismo. Ang Diyos, nilalapit niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pagtutuwid sa ating mga kasalanan. Pero yung mga tao, inilalayo nila yung sarili nila dahil nare-rebuke sila. Ayaw nila na nare-rebuke, gusto nila dahil nga nasasaktan sila, lumalayo sila, lalo silang lumalayo. Kumbaga, para sa kanila is para silang nasasakal. Nasasakal sila sa pamagitan ng rebuking.
Pero ang gusto ng Panginoon, lumalapit siya at pinapalo ka niya nang sa gayon, maramdaman mo yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi kapag once na napalo ka, masakit yun, di ba? Kung hindi ka napapalo, wala kang sakit na mararamdaman. Kung literal natin gagawin yun, kapag pinalo ka niyan, pinalo ka dito sa paa, ang sakit, di ba? Mararamdaman mo yung sakit. Pero kapag hindi ka pinapalo, wala kang mararamdaman na sakit. Ganon din yung salita ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon sa buhay natin, lagi mo siyang mararamdaman. Lagi kang nasasaktan, lagi kanyang itinatama. Kasi alam niyo po, kahit gaano pa kabuti ang isang tao, kahit gaano pa kamatuwid ang isang tao, hindi niya kayang pantayan yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi niya kayang pantayan kahit ma-memorize mo po yung Bible, kahit na makapagsabi nga ni Pablo si Apostol Pablo makapagsalita ka man sa iba't ibang wika, di ba? Kung wala ka namang pag-ibig, para ka lang kampanang nag-aalingaw-ngaw. Di ba? Kung wala kang relasyon sa Panginoon, walang kwenta ang lahat ng iyan. Kung wala kang pag-ibig sa Panginoon, lahat ng iyan is walang kwenta. Kaya nga tayo pinapalo ni Lord sa buhay natin. Kaya nga tayo pinagsasabihan ni Lord. Nang sa gayon, hindi tayo makalimot sa pag-ibig natin kay Lord. Kasi nga, sa pamagitan ng pagpapalo ni Lord sa atin, mararamdaman natin yung pag-ibig niya. Pero, may mga tao talaga na kung minsan iniisip nila na ako ay sobrang napakabanal. Kaya lagi kong sinasabi every time sa preaching, itong salitang ito is para sa ating lahat. Mas makasalanan ako kung ikukumpara sa inyo. Kasi nga, kayo, nagpipreach ako sa inyo, pero ako, nararanasan ko yung salita ng Diyos. Pero, ginagamit ako ni Lord, pero namumuhay ako sa kasamaan. Mas malala pa ako para sa inyo. Mas matindi pa yung kasalanan ko kaysa sa inyo. Kasi nga, nangangaral ako, pero sa buhay ko, kung minsan hindi ko na isasaboy ang salita ng Diyos. Kung minsan, nagiging mapagmataas ako. Kung minsan, namumuhay ako sa hilig ng laman. Kung minsan, sa kahalayan. Lahat ng yan is normal. Para bang lahat tayo, masasabi ko na, lahat tayo is pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Lahat tayo is makasalanan. Pero hindi ko sinasabi na mamuhay tayo sa kasalanan. Kundi, sa harapan ng Diyos, walang matuwid. Sa harapan ng Diyos, lahat tayo is nagkakasala. Pero kung alam lang po natin, kung ano yung reason ng Diyos kung bakit tayo nire-rebuke, once na naranasan natin yung rebuking na yan, at tinanggap natin sa puso natin yung rebuking, sobra yung sasabihin natin, Lord, ganito pala kasarap yung ma-rebuke, ganito pala kasarap yung lumaya ka sa kasalanan na ito. Kasi, dahil sa rebuking na iyon, nagkaroon ka ng pagkakataon na maliwanagan ng iyong sarili sa buhay pananampalataya. Ngayon, iisipin mo na, Lord, sige, kahit araw-arawin mo kung itama, i-rebuke, gusto ko yan, Lord. Kasi gusto ko pang mas lumago sa pananampalataya. Kung iisipin natin na yung salita ng Diyos ay tatanggapin natin sa puso natin. Pero madalas, mga kapatid, itong sinasabi ng ating Panginoon kay Ezekiel, itong mga tao na ito'y mga taong namumuhay na alam ang salita ng Diyos. Pero bakit gusto ng Diyos na paalalahanan pa rin yung mga Kristiyano sa kabila na sila yung mga Kristiyano? Kasi nga, kahit na tayo yung mga Kristiyano na, madalas po sa buhay ng isang tao, nakakalimot tayo kung paano tayo mamumuhay ng maayos sa pananampalataya. Tignan na lang ninyo ang paligid. Dito, nung dumating kami dito sa Pilipinas, napansin ko na ang mga tao ay abalang-abala sa pagtitinda, yung mga tao, naglalakad, punong-puno ng tao sa daan. Araw ng linggo ngayon, busy-busy sa daan, umakyat ako ng rooftop. Nakita ko yung mga tao, ang dami naglalakad, ang dami nagtitinda, mga bus, sasakyan, abala lahat ng mga tao. Hindi nila naiisip, ngayong araw na ito ay araw ng linggo. Paano kung dumating ang Panginoong Jesucristo? Paano kung maganap yung rapture day? Abalang-abala ang mga tao. Kaya nga ang Panginoon, nagpapaalala siya sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na kung saan nagre-rebuke ang Panginoon sa atin. Nang sa gayon, maalala nating mabuti yung mga salita mismo ng Diyos. Kaya nga mapalad tayo kung tayo pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Kung alam lang natin yung reason na ito,
Iisipin natin, Lord, sige na. Mangusap ka lagi sa akin. Ang sarap sa pakiramdam na ako'y tinutuwid mo sa lahat ng aking mga kamalian. Kaya nga mga kapatid, kaya nga ang sabi ni Jesus Christ sabi ni Jesus Christ sa aklat ng 1, chapter 5, 33 to 34, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya sa katotohanan. Hindi galing sa tao ang aking patotoo. Sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. Malinaw. Anong ibig sabihin ni Jesus na upang kayo ay maligtas? Yun ang sabi ni Jesus. Nagagalit tayo sa mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Nagagalit tayo sa kanila, iniisip natin na pinipersonal tayo. Tignan niyo yung buhay ni Ezekiel. Pinag-utos lang sa kanya na sabihin ito. Ito yung mensahe ng Diyos na pinapasabi sa atin. Kaya kahit si Jesus Christ, ganon din yung sinabi niya dito. Sabi niya dito, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya sa katotohanan, hindi galing sa tao. Ang aking patotoo. So, ibig sabihin, hindi rin sa tao galing yung pinapatotohanan ni Juan o ni Jesus Christ. Kundi, sabi niya, sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. Kung hindi galing sa tao yung patotoo, pues kanino galing yung mensahe na iyon? Kanino galing yung mensaheng ipinapahayag ni Jesus Christ? Kanino galing yung mensaheng pinapatotohanan ni Juan Bautista? At kanino galing yung mensaheng pinapatotohanan ng mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos? So, para mas malinawan tayo, sabi niya dito, upang kayo ay maligtas. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ? Upang kayo ay maligtas. Kayo pong mga tao na nagagalit, sa mga Kristiyano pong galit na galit sa mga tagapagpahayag na mga nagre-rebuke sa kanila, malalaman ninyo kung bakit hindi kayo dapat magalit. Sabi ni Jesus Christ, upang kayo ay maligtas. Hindi lang sa bagay na kayo ay makapag-repent sa inyong mga kasalanan. Kumbaga, yung sinasabi ng Panginoong Yesus, upang maligtas ka, yung maiwasan mo yung paghamak mo sa Holy Spirit. Amen. Yun yung gustong sabihin ni Jesus Christ na hindi sa tao galing yung patotoo. Kahit si Jesus Christ, sinabi niya yun, hindi galing sa tao yung patotoo. Kaya sinasabi ko ito, sabi ni Jesus Christ, upang kayo ay maligtas. Bakit niya sinabi iyon? Kasi nga, sabi niya, mahahamak mo yung Holy Spirit niyan. Hindi mo alam na itong mensahe na ito is galing sa Holy Spirit, hindi ito galing sa tao. Alam naman natin na ang paghamak sa Holy Spirit ay walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya nga, binabalaan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ka nagagalit? Ngayong nire-rebuke ka. Bakit ka nagagalit? Bakit hindi mo ina-accept yung salita ng Diyos gayong hindi yun sa tao? Sinasabi itong katotohanan nito upang ikaw ay maligtas. Yun ang sabi ni Jesus. Kasi nga, the more na nagagalit ka, the more na lumalayo ka, the more na naghihimagsik ka sa salita ng Diyos, hindi mo napapansin sa Holy Spirit ka na pala naghihimagsik. Paano ka mapapatawad sa iyong kasalanan? Kaya nga yung title natin, makinig ka sa aking sasabihin. Kumbaga sa bata, pag pinagsabihin mo, manahimik ka dyan. Pag sasabihin mo siya, manahimik ka lang dyan. Ganon din ang Panginoon. Tayo, lumalaban tayo, naghihimagsik tayo, inuunahan natin ng galit, inuunahan natin ng salita. Alam niyo po, nung nasa Pilipinas ako, habang nagpipreach ako, every time na nagre-review ako, may sumasagot. Para kaming ano ba? Para kaming nagdidebate. Habang nagre-review ako, may sasagot naman demonyo. Sumasagot sila, feedback, na kung saan, kapag sinabi ko na mahalin mo ang iyong kapwa, magpatawad ka sa mga taong nagkasala sa iyo, sasagot sila. Ang lakas pa ng mga boss, hindi maaaring patawarin ng tao mga nagkasala. Sasabihin ko sa kanila,
magbigay kayo ng offering. Hindi kami magbibigay ng offering kasi wala kami pambayad. Para bang every time na magsasalita ka ng katotohanan, meron silang laban sa salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, upang maligtas ka, yung maiwasan mo yung paghamak sa Holy Spirit. Kasi nga, dahil nga sa yung Holy Spirit, dahil yung sinasabi ng ating Panginoon ay galing mismo sa patotoo ni Holy Spirit. So tayo mga kapatid, iniisip lang natin galing yun sa tao. Kaya nga isinugo ng Diyos ang Holy Spirit para sa atin. Sa puso natin, nananahan ng Holy Spirit. Siya mismong nakakaalam kung ano yung nasa puso natin. Si Holy Spirit yung nakakaalam kung ano yung kasalanan na meron tayo. So, ang ginagawa ng Diyos, dahil nga matigas yung puso natin, matigas yung damdamin natin, ayaw natin mag-repent, ginagamit niya yung mga tao sa paligid natin upang iparealize sa atin yung mga kasalanan natin. Kaya nga itong mga tao na ito, dito sa Book of Ezekiel, mga tao sila na may alam sa salita ng Diyos, pero nakakalimot sila. Hindi nila nakikita yung mga kamalian nila. So, paano nila makikita yung kamalian nila? Kung sa sarili nila, hindi nila nare-realize yung kasalanan. So, ang gagawin ng Diyos, mula sa ibang tao, ipapasabi niya na ikaw ay nagkakasala na sa Diyos. Nang sa gayon, ma-realize mo na ikaw ay makasalanan at manumbalik at mag-repent sa iyong mga kasalanan. Amen. Ganun yung trabaho ng Holy Spirit. Kaya nga sabi niya sa Roma chapter 8, 26 to 27, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Yun yung Holy Spirit. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Ibig sabihin ng Panginoon doon, hindi natin pinagpe-pray ng maayos yung kasalanan natin. Sinasabi lang natin, Lord, patawad sa aking mga kasalanan. Pero anong kasalanan mo? Paano mo marirealize? Paano mo may papahayag na sa iyong bibig yung kasalanan mo kung hindi mo nare-realize kung ano yung kasalanan mo? Kaya nga sabi niya dito, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. So, ibig sabihin, hindi ina-accept ng Panginoon yung panalangin mo kahit sabihin mo, Lord, sorry sa aking mga kasalanan. Ang gusto ni Lord, ikaw mismo ma-realize mo kung ano yung kasalanan na gawa mo. Kasi marami sa atin, mga kapatid, nagpe-pray lang sila, Lord, patawanin mo sa aking kasalanan. Try ninyo. Yung asawa ko nga, kapag nagalit siya sa akin, sabi ko, sorry na sa aking kasalanan. Oh, ba't ka nagsusorry? Ano bang kasalanan ginawa mo? Hindi ko rin alam eh. Pero nagagalit ang asawa ko. Pero kinakailangan kong ma-realize kung ano ba yung pagkakamali na nagawa ko. Ganon din sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo basta-basta nagsusorry lang sa Panginoon. Kinakailangan, alamin mo kung anong kasalanan na meron ka. Kaya nga sa Old Testament dinideclare nila yung kasalanan na nagawa nila na sa gayon, patawarin sila sa kasalanan nila. Meron din kasalanan na hindi sinasadya. Ngayon, ipapaunawa sa kanila ng Holy Spirit doon sa harap mismo ng tabernakulo kung anong kasalanan na meron sila. So, lahat ng kasalanan is malinaw, klaro, sa harapan ng Panginoon. Kaya sa harapan sabi nga ng Biblia, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang hindi natin kayang sambitin. Kaya nga yung Holy Spirit, ang trabaho niya, hukayin ng malalim yung puso natin. Kasi nga, hindi daw natin kayang sambitin yung Lord, patawad na muhay ako sa kahalayan. Lord, patawad na muhay ako sa pagiging sakit. Hindi natin nasasabi yun. Bakit? Kasi nga, hindi natin nare-realize sa puso natin na yun pala isang kasalanan. Kaya ang ginagawa ni Holy Spirit, sabi niya, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin. Si Holy Spirit yung gumagawa ng paraan para sa atin nang sa gayon, ma-realize natin yung ating mga kasalanan. So si Holy Spirit na nasa puso natin, siya mismo yung sumasaliksik at nakakasaliksik ng bawat pagkakasala natin. Siya mismo yung nakakaalam. Dahil itong puso natin, itong katawan na ito, ay templo ng Holy Spirit.
So, ang trabaho ngayon ni Holy Spirit is tulungan niya tayo. Siya mismo yung dadalangin para sa atin. Alam niyo po, tinanong ako nung panahon na bago pa lang ako sa simbahan. Tinanong niya ako, sabi niyang kasama ko, paano ka tinutulungan ng Holy Spirit na magdasal? Sabi ko, sabi niya sa akin, naranasan mo na ba na tulungan ka ng Holy Spirit mag-pray? Sabi ko, hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan, pero siguro, hindi ko pa naunawaan ang bagay na iyon. Ibig sabihin, hindi ko pa nare-realize yung kasalanan ko. Kaya si Holy Spirit, kaya nga every time na magkakasala tayo, may konsensyang dumarating sa atin. Diba? Naranasan niyo na ba yun? Kung naranasan niyo, magsabi kayo ng amen. Amen. Diba? Every time na gumawa ka ng kasalanan ngayon, kakabog yung puso mo na kung saan magkakaroon ka ng konsensya. Kasi nga, hindi mo kayang ipag-pray yun, ang Holy Spirit ang magpaparamdam sa iyo na ito'y isang kasalanan na sa gayon, tulungan kanyang mag-pray. At doon mismo, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin. Yung dumaraing na iyon, ang ibig sabihin nun, si Holy Spirit mismo yung magpaparealize sa atin. Kasi kung tayo lang, hindi natin marirealize na yun pala isang kasalanan. So, trabaho ng Holy Spirit na iparealize sa atin yung mga kasalanan. Kaya nga, yung mga kahinaan na hindi natin kayang isuko, dahil hindi naman natin talaga hindi natin ito itinuturing na isang kasalanan. Kaya nga, hindi tayo marunong manalangin ng wasto, ibig sabihin, hindi natin itinuturing yung mga kasalanan na dapat pala sana ay pinagpe-pray natin na at pinagsisisihan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Ibig sabihin, sa bawat pagkakasala natin, hindi natin dinideclare sa Panginoon na yun yung kasalanan natin. Kaya nga, tayo mga kapatid, kasi sa atin, sa sarili natin, maraming mga bagay na pagkakasala na normal para sa atin. Normal yung mga bagay na ginagawa natin. Hindi natin namamalayan na tayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Kahit na nangungusap sa iyong Holy Spirit, minsan nga nandyan yung Bible Kakausapin ka ng Holy Spirit, hoy, buksan mo yung Bible, magbasa ka. Pero i-reject mo yung Holy Spirit. Diba? Hindi mo namamalayan yung mga bagay na, maliliit na bagay na pagkakasala. Minsan naman, hoy, nakasakit ka ng damdamin, nagsalita ka na mabigat. Pinapaalala lagi sa atin ng Holy Spirit, pero sa atin normal lang yun. Hindi natin iniisip na ito isang kasalanan. Kasi nga, every time na magpe-pray tayo, ang pinagpe-pray natin, tuwing hihiling tayo, wasto yung panalangin natin. Lord, bigyan mo ako ng ganitong bagay. Klarong-klaro yung paghiling natin sa Panginoon. Lord, gusto kong matupad yung pangarap ko. Inilalaborate pa natin yung mga hinihiling natin sa Panginoon. Lord, gusto ko ng ganitong klaseng sasakyan. Lord, gusto ko ng klaseng ganitong mapapangasawa. Ganitong ganito. Inilalaborate natin na maayos yung kahilingan natin sa Panginoon. Pero pagdating sa mga kasalanan natin, Lord, sorry sa aking mga kasalanan. Hanggang dun lang yung ibinibigay natin sa Panginoon. Hindi nagiging wasto yung panalangin natin. Ang gusto ni Lord, maging wasto tayo. Kung ano yung pagkakasala mo, hindi mo yan malalaman, kapatid, maniwala ka. Hindi mo yan malalaman, kundi si Holy Spirit lang nakakaalam ng kasalanan na meron ka. Kahit alam mo ang kasalanan mo, hindi mo yan sincerity na pagsisisihan. Hanggat hindi yan hinuhukay ni Holy Spirit sa puso mo. Once na hinukay yan ni Holy Spirit, ilalabas at ilalabas iyan sa puso mo. Hanggang sa maramdaman mo, Lord, talagang nagkasala ka. At doon papasok yung repentance. Pero hanggat hindi mo nare-realize yung kasalanan mo, hindi mo yan pagsisisihan. Normal lang yan para sa iyo. Kaya nga, makinig ka sa sinasabi ng Holy Spirit. Huwag mong i-reject yung panawagan ng Holy Spirit. Kung anong sinasabi sa iyo ng Holy Spirit, makinig ka. Dahil
Dahil yung Holy Spirit, ang trabaho niya is tulungan tayong magdasal para sa ating mga kasalanan. Kaya nga yung mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos na ginagamit ng ating Panginoon, sila mismo yung nagsisilbi sa labas, hindi sa loob mismo. Si Holy Spirit is nasa loob. At yung nasa labas naman ay yung mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Ipinapahayag nila yung mga bagay na pagkakasala na meron tayo. Nang sa gayon, lubusan nating ma-realize yung ating mga kasalanan. Pero higit sa lahat, once na narinig natin ang salita ng Diyos, si Holy Spirit ang kikilos sa puso natin. Doon, kakabugin yung puso natin sa oras ng preaching. Mararamdaman mo iyan. Hoy, makinig ka sa sinasabi niya dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya din naman. Iisa lang ang Espiritu ang pinagkakalooban. Lahat tayo iisa ang Espiritu natin. Ngayon, isineseparate natin yung sarili natin. Once na isineseparate mo yung sarili mo, sabi nga ng Biblia, kapag ang tao ay wala sa kanyang Espiritu ng Kristo, hindi kay Kristo ang tao na yun. Kaya nga nakakatakot. Every time na isa-separate ninyo yung sarili ninyo, nakakatakot na hindi pala kayo kabilang sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, makinig po tayo sa sinasabi ng Holy Spirit. Ang trabaho ng Holy Spirit is ipaunawa sa atin yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. Mga kasalanan na hindi natin itinuturing na masama. Kaya nga gusto ng Panginoon sa pamagitan ng pagsuway natin is maramdaman natin na yung Holy Spirit is kinakabog yung puso natin na dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, isipin natin, kung wala yung Holy Spirit, hindi natin marirealize yung ating mga kasalanan. Kung walang nagtatama sa atin, hindi natin iisipin na tayo nagkasala. Every time na gumagawa tayo ng kasalanan, hanggat walang nagsusuway sa atin, iisipin natin tama tayo. Hanggat walang nakakapuna sa ating mga kamalian, iisipin natin maayos pa rin tayo. Hanggat walang nagre-rebuke sa atin, iisipin natin tama pa rin tayo. Pero kapag may nag-rebuke na sa atin, ibig sabihin may napupuna na sa atin ng Panginoon. Alam niyo po si Brother Vincent, alam niyo nung nakasama namin po siya, alam niyo anong bukang bibig niya? Sabi niya, nalulungkot daw siya dahil nakikita niya yung sarili niya kay Sistina. Alam niyo bakit? Yung ugali daw ni Brother Vincent, nakikita, nagre-reflect kay Sister Tina. Kaya, para bang na-realize niya, natutunan niya yung bagay na ang laki pala ng pagkukulang niya. Ibig sabihin, mula sa labas, nakikita mo yung bagay na pagkakasala mo. At mula sa labas, nare-realize mo yung pagkakasala mo. So, kung walang magsasabi sa iyo ng bagay na pagkakasala mo, hindi mo marirealize yung kasalanan mo. Diba? Kung hindi ito nakikita ni Brother Vincent, hindi ito magre-reflect sa sarili niya. Kung hindi nyo ina-accept yung salita ng Diyos, hindi ito magre-reflect sa buhay ninyo na kayo ay talaga nagkasala. Kapag sinabi ng Panginoon, nagkasala ka ng bagay na pagpatay, accept mo yun. Dahil yun ay totoo. Pero dahil nga nire-reject natin yung magandang balita, ibig sabihin, inilalayo natin yung sarili natin sa Panginoon. Pero ang trabaho ng ating Panginoon is ilapit tayo sa katotohanan na sa gayon, maging ganap tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, inihahayag niya yung mga bagay na pagkakasala natin. Huwag niyong isipin nga nandito tayo para bugbugin yung damdamin natin. Tinawag nga tayo as a makasalanan. Lahat tayo is makasalanan. Kung papasok tayo sa simbahan na ituturing natin na banal tayo, huwag ka na magsimba. Kung sa palagay mo sa sarili mo, wala kang kasalanan at ikaw ay isang banal, huwag ka na magsimba. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang mga banal, yung lahat ng mga taong walang kasalanan, sila yung mga tao na tinuturing nila sa sarili nila, Pariseo sila, o mga Saduceo sila, na walang pagkakasala. Ang mga taong tinawag lang ng Panginoon, yung mga taong makasalanan.
Kaya tayo nagsisimba kasi makasalanan tayo. Nais nating gumaling sa lahat ng ating mga kasalanan. Pumunta ka ng hospital. Nagpatingin ka sa doktor, sinabi sa'yo, may sakit kang cancer. Sasabihin mo ba sa doktor, ayoko, wala akong sakit na cancer. May sakit kang cancer eh. Yun nga yung nakita sa iyo eh. Hindi mo paniniwalaan doktor, yun nga sabi ng doktor, diba? Bakit ka pumunta ng doktor? Kung ayaw mo paniwalaan ng doktor. Ganon din po sa simbahan. Pupunta tayo kasi gusto nating malaman kung ano ba yung sakit natin sa harapan ng Diyos. Hindi tayo pumupunta sa loob ng simbahan para lang makipagtsikahan. Hindi tayo pumunta doon para lang gawin yung ministry. Hindi. Nandun tayo kasi gusto nating maranasan si Lord sa buhay natin. Amen. Sabi nga ng Biblia, the more na tumitindi yung mga kasalanan natin, tumitindi din yung habag ng Diyos para sa atin. Hindi ko sinasabing magpakasama kayo, kundi kung gaano kalaki yung kasalanan na meron ka, ganun din katindi yung trabahong ginagawa sa atin ni Lord. Ganun yung pagmamahal sa atin ni Lord para sa atin lahat. The more na kahit na makasalanan ka sa harapan ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Kahit gaano pa kalaki yung mga kasalanan na gawa mo, ang Panginoon, hindi ka nire-reject. Wini-welcome ka ng Panginoon. Kung yung mga tao nire-reject ka dahil sa ugali mo, dahil masama ka, si Lord, ina-accept ka niya. Dahil ang Panginoon, ang hinahanap niya, yung mga makasalanan. Sabi niya nga, di ba, hindi yung mga banal ang tinawag ko, kundi yung mga makasalanan na makakapagsisi pa sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga nandito tayo, para marinig yung mensahe ng Panginoon. Tignan niyo po, kung babasahin niyo po yung Old Testament, lahat ng mga propetang tinawag niya, sabi ni Lord, sabi ni Yahweh, sabihin mo sa kanila itong bagay na to, na sa gayon magsisi sila. Para saan pang preaching every Sunday? Kung hindi nyo maririnig yung salitang pinapasabi ni Lord na dapat ganyan daw, na sa gayon magrepent tayo. Dahil yan naman, sabi nga ng Diyos isinusugo ko ang aking anak na si Jesucristo. Isinusugo ko ang aking anak upang maging pantubos sa kanilang mga kasalanan. Maging ang Panginoong Jesucristo man ay isinugo ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Magpahanggang ngayon, yung mga propeta, yung mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, isinusugo para sa ating lahat, na sa gayon, tayong lahat is maunawaan natin at ma-realize yung ating mga kasalanan. Pero hindi tayo nakikinig. Hindi natin ina-accept ang magandang balita kasi nga ayaw nating mag-repent sa ating mga kasalanan. Para sa atin, yung mga bagay na ginagawa natin is isang normal lang. Hindi yun isang kasalanan maituturing. Pero ang Panginoon, alam niya, nasisiyasat niya ang puso ng bawat isa para sa Panginoon, yun ay kasalanan. Pero para sa atin, yun ay hindi kasalanan. Kaya yun ang malaking problema natin. Kasalanan sa paningin ng Diyos, pero sa paningin ng tao ay hindi kasalanan. So, sino ang may mali? Ang Diyos ba o ang tao? Sigurado ang tao. Kaya nga sinasabi ng Panginoon ito, nang sa gayon, hindi tayo humantong sa kapahamakan. Hindi tayo humantong sa pagkapunta sa impyerno. Habang nabubuhay tayo, binibuild tayo ng Panginoon na maging kawangis niya. Ginagawa ng Panginoon na tayo ituwid sa mga bagay na pagkakamali natin sa pamagitan ng kanyang mga salita, sa pamagitan ng pagpapaunawa, pagpapaalala sa ating mga kasalanan. Hindi natin ito maunawaan, hindi natin na iisipin na kasalanan ito hanggat walang nagre-rebuke po sa atin. Kapag may nag-rebuke na, doon pa lang natin iisipin, yun ba'y kasalanan o hindi? Magkakaroon tayo ng question. Pero si Holy Spirit ang bahala doon. Si Holy Spirit na ang magpapaunawa at magtutulong sa atin kung paano tayo makakapagdasal ng wasto sa harapan ng Panginoon. Dahil si Holy Spirit, gagawin niya, pipigain niya yung konsensya mo na sa gayon makonsensya ka na ikaw ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. Kaya nga sa puso po natin, na kung saan, ito yung templo ng Holy Spirit.
Alam ni Holy Spirit, every time na magpapapasok ka ng kasalanan sa puso mo, alam ni Holy Spirit yan. Siya mismo yung namamahala dito dahil ito'y templo ng Holy Spirit. Kaya nga, every time na magkakasala tayo, nauunawaan ng Holy Spirit yan. Kaya nga, inilalabas niya ito sa pamamagitan ng konsensya. So, si Holy Spirit, gusto ng Holy Spirit na ipaunawa sa atin ang bawat kasalanan na meron tayo. Kaya nga mga kapatid, kasi nga yung tao, para sa kanya, normal lang. Normal lang para sa kanya yung kasalanan. Pero may tuturing niya ito na isang malabo na, para bang isang bagay na normal lang para sa mga tao, yung kasalanan. So mga kapatid, kaya nga kay Holy Spirit, nangungusap siya sa atin, gumagawa siya ng paraan para ikaw mismo ma-realize mo yung kasalanan mo. Si Holy Spirit, ginagawa niya, bago ka pa humantong sa kaparusahan, bago ka pa humantong sa harapan ng Diyos, ginagawa na niya ng paraan. Bago ka pa dumating doon sa hukuman, si Holy Spirit, kinakabog na yung puso mo, na sa gayon, habang buhay ka pa, makapag-repent ka na sa iyong mga kasalanan. Kaya nga yung Holy Spirit, tinutulungan kanyang ma-realize lahat ng iyong mga kasalanan para ikaw ay makapag-repent. Dahil si Holy Spirit, yung namamagitan para sa atin sa harapan ng ating Diyos. Dahil sinasabi niya sa Roma chapter 8:27, sabi niya, at sa Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Kita ninyo, yung Holy Spirit, siya yung namamagitan para sa atin. Kaya nga sinasabi ng Biblia na kung dati ang Diyos, kapag nagkasala ka, agad, dedo ka na. Kasama yung buong mong sambahayan. Patay lahat yan kapag nagkasala ka. Pero bakit hindi tayo namamatay ngayon? Napansin niyo? Bakit hindi tayo namamatay? Every time na magkakasala tayo, kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, bakit hindi tayo namamatay? Dahil ang humaharang doon sa kamatayan ay yung namamagitan, yung Holy Spirit. Si Holy Spirit, napansin niyo, kung babasahin niyo yung Old Testament, ang daming namatay kahit yung isang araw lang. Yung araw lang na yun na magkasala mga Israelite, umaabot ng 1,000. Biruin niyo, imagine niyo, maraming bangkay na bubulagta na lang dahil sa salot. Dahil lamang sa kasalanan ng isang tao. Dahil sa kasalanan ng paghihimagsik. Ang daming namamatay. Pero ngayon, palagay niyo kapag ganun pa rin ang Diyos, walang taong mabubuhay. Pero dahil nga si Holy Spirit ang namamagitan sa atin, nananatili tayong buhay. Kaya nga si Holy Spirit, bago ka pa dumating doon sa paghuhukom, tinutulungan ka ng Holy Spirit na makapag-repent na. Si Holy Spirit yung magpaparealize sa iyo ng iyong mga kasalanan. Dahil tayo mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, lahat tayo, hindi natin iisipin na ito isang kasalanan. Kundi dahil lamang kay Holy Spirit, kaya natin nare-realize yung kasalanan na meron po tayo. Kaya nga, sabi niya dito, sapagkat yung Holy Spirit, siya yung namamagitan. Si Holy Spirit na nasa puso natin, siya yung magtatanggol para sa atin. Kumbaga, meron ka pang sa hukuman, meron kang abogado. Ipagtatanggol ka ng Holy Spirit, sabi niya nga sa John chapter 14 verse 16. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. So, ibig sabihin na magpakailanman, hanggat nabubuhay ka, ipagtatanggol ka ng Holy Spirit. Dahil si Jesus Christ, nung siya'y muling mabuhay, umakyat na siya sa langit. Hindi na siya magsasalita o magtatanggol para sa iyo, kundi si Holy Spirit na magtatanggol para sa iyo. Amen. Para saan? Kay Lord. Oo. Kaya nga, bago ka pa makarating doon, pero ang trabaho ng demonyo, magkasala, pero trabaho ni Holy Spirit, harangan niya ito.
At bago pa man yun, paparealize na sa iyo yung mga kasalanan mo. Nang sa gayon, pagharap mo sa Diyos, is makapag-repent ka na. Kaya nga, ang title natin, makinig ka sa aking sasabihin. Kung hindi tayo makikinig sa sinasabi ng Holy Spirit, hindi natin maunawa na ito pala isang kasalanan. Kaya nga, maigi, nabuksan po natin ang ating mga puso. Buksan natin ang ating mga tinga. Kaya nga, nasasaktan po tayo. Every time na i-rebuke tayo. Pero ang totoo niyan, tinutulungan lang tayo ng Holy Spirit. Nire-rebuke tayo, nasasaktan tayo, pero ang katotohanan is tinutulungan lang tayo nang sa gayon may paunawa sa atin yung mga bagay na pagkakasala na meron tayo. Yun ang trabaho ni Holy Spirit. Dahil hindi natin kayang bigkasin, sinasabi nga ng Biblia, hindi natin kayang bigkasin yung mga kasalanan na meron tayo. So si Holy Spirit mismo, tutulungan tayo ng sa gayon, mabigkas natin yun. Hindi sinabi na si Holy Spirit yung magbibigkas, kundi ipapaunawa lang sa atin ng Holy Spirit yung kasalanan natin at tayo mismo yung magre-repent sa ating mga kasalanan. Kaya nga, sa likod ng sa likod mismo ng rebuking, si Holy Spirit yung nagsasalita. Mga kapatid, sa likod mismo ng pastor, si Holy Spirit yung nagsasalita. Kaya nga sa likod mismo ng sakit na nararamdaman mo dahil sa rebuking, sa sobrang sakit na yan, sa likod niyan, si Holy Spirit, nililigtas ka niya. Amen. Gusto ng Holy Spirit na iligtas ka niya. Kaya nga si Jesus Christ, sinabi na rin niya yan, upang kayo ay maligtas. Kasi nga, sa likod niyan, si Holy Spirit ang nagsasalita. Kung mapapahamak kayo dahil sa kasalanan, tinutulungan nga kayo ni Holy Spirit eh. Pero bakit si Holy Spirit kinakalaban ninyo? Kapag si Holy Spirit ang kinalaban ninyo, talagang walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa likod ng rebuking, si Holy Spirit ang nagsasalita. Sa likod ng pastor na nagsasalita is si Holy Spirit. Hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi natin nakikita ang Holy Spirit, pero nag-e-exist po ang Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. Amen. At ang Diyos, ang Anak at ang Espiritu ay iisa. Amen. Naniniwala tayo sa Diyos na ang Diyos ay hindi nakikita. Pero bakit hindi po tayo naniniwala sa salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin ng Holy Spirit? So, ibig sabihin, naghihimagsik talaga tayo sa Holy Spirit. Hindi sa tao. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ, hindi sa tao galing ang patotoo niya. Maging si Jesus Christ man, sinabi niya, hindi sa tao galing ang patotoo ko. Malinaw na sinasabi ni Jesus yun. Kahit si Juan Bautista, sinabihan na niya, yung mga tao, hindi kay Juan Bautista galing yung patotoo niya. Maging ako man, sabi ni Jesus Christ, hindi galing sa akin to, kundi sa Holy Spirit. Kaya nga, nagpaunawa na si Jesus Christ na nung tinawag siya na yung kapangyarihan niya is galing kay Beelzebul. Ipinaunawa na niya sa mga tao na kaya ko kayong patawarin kung magkasala kayo. Pero kung hamakin niyo yung Holy Spirit, hindi kayo patatawarin. Kasi nga, ang Espiritu ay Espiritu. At ang Diyos ay Espiritu. Paano tayo makakahingi ng tawad? Kaya nga, hanggat buhay ka, si Holy Spirit, binibigyan ka niya ng pagkakataon, iparealize ang iyong mga kasalanan. Pero kung walang tao nagsasalita sa iyo, nagre-rebuke, paano mo maunawaan ang kasalanan mo? Kung walang nagsasabi sa iyo ng mga kasalanan ka, hindi mo ito maiisip. Kaya nga, mga kapatid, si Holy Spirit, ang trabaho niya is, yung katotohanan is ilabas niya sa pamagitan ng preaching. Amen. Kaya nga, huwag po kayong magsasawa. Huwag po kayong magsasawa na, ano ba yan, puro rebuking na lang. Wala bang iba? Ano naman, yung puro blessing naman. Kay Lord kayo humingi ng blessing. Pero yung araw na ito, araw ng rebuking. Na kung saan, kinukumpuni tayo sa mga
mga ano natin, mga sira natin. Kinukumpuni tayo. Biruin ninyo yung cellphone ninyo. Monday, pinul-charge ninyo. Pagdating ng Sunday, low-bat na yan. Ganyan din tayo. Si Apostol Pablo nga kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang magpagaling ng may karamdaman. Kaya niyang pagalingin yung pilay, yung lumpo, yung bulag, lahat ng yan. Pero sarili niyang sakit, hindi niya kaya. Hindi niya kayang pagalingin. Binigyan siya ng Diyos ng isang kahinaan. Nang sa gayon, sabi ni Lord, manatili siyang maging humble. So tayo, palagayin niyo ba, wala kayong kasalanan? Meron tayong kasalanan. Meron tayong kanya-kanyang kahinaan. Meron tayong kahinaan. Madalas, mga kahinaan natin, yung attitude natin, yung pag-uugali natin, yung pananalita natin, yung pagtingin natin, yung pagja-judge natin. Madalas, yung pagiging mapagmataas natin, yung lahat ng yan is kasalanan, yung kahinaan na meron tayo. So masasabi mo ba na wala kang kasalanan? Lahat tayo may kasalanan, kaya nga need natin si Lord sa buhay natin. Kung pwede nga lang pumunta ng langit mag-isa hindi na kailangan si Lord. Makakapunta na tayo Sabi nga ng mga scientists, nakita na daw nila yung kara ng langit. So, kinakailangan na lang daw nilang gawin, lilikha sila ng rocket, papunta doon. So, no need na si Jesus Christ. Napaka-imposible, di ba? So, tayo mga kapatid, binuksan na po yung isipan ninyo para maunawaan ninyo mabuti na ang relihiyon po natin ay mahiwaga. Katulad ng last preaching, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masaya, tunay. Hindi man natin lubos na maunawaan, pero yung mga bagay na imposible, kinakailangan maging posible. Amen. Lahat ng yan. Kung iniisip mo wala kang kasalanan, isipin mo may kasalanan ka. So itanong mo, pumunta ka ng simbahan, nang sa gayon malaman mo kung anong kasalanan na meron ka. Kaya nga, nandito tayo, hindi para lamang makapakinig ng blessing, kundi nandito tayo kasi nais natin na malaman kung ano ba yung pagkakamali natin nang sa gayon makapag-repent tayo. Kasi sabi ni Lord, maging mapagtiyaga ka, maging handa ka, dahil hindi mo alam kung kailan ako darating. Paano kung dumating si Jesus Christ ngayong araw na hindi ka nagsimba? Paano kung dumating si Jesus Christ ngayong araw, may sama ka ng loob, may galit ka sa iyong asawa, sa kapitbahay mo? Paano kung inuna mo pa yung trabaho mo? Dumating yung araw ng rapture day. Paano kung dumating yung araw ng iyong kamatayan na hindi ka man lang nakapag-repent sa iyong mga kasalanan? Sigurado punta ka ng impyerno. Kung babasahin niyo naman ang New Testament, doon ninyo malalaman kung ano bang klase ng mga iba't ibang klaseng kasalanan. Ang problema po mga kapatid, hindi na nga tayo nagbabasa ng Bible. Hindi pa natin ina-accept yung kasalanan kasi hindi natin alam yung salita ng Diyos. Hindi natin kilala ang Panginoon, kaya sa sarili natin, iniisip natin, nire-rebuke tayo, ginajudge tayo, hinahamak tayo, kinukondem tayo. Pero hindi. Lahat ng yan na sinasabi ng Panginoon ay totoo. Dahil ang Panginoon ang nakakasaliksik ng nasa puso natin. Kaya nga binasa natin sa Roma chapter 8:27, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. So may connection ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. So si Holy Spirit ang nagbabalita sa Diyos kung ano ba yung ginagawa mong kasamaan. Kaya nga ibinigay sa atin si Holy Spirit Kaya nga sabi niya, ang Diyos ang siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Holy Spirit. Kasi nga, si Holy Spirit, sinasabi niya kung ano ang kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Sabi ng Diyos, sabihin na lang natin, makasalanan yan, kinakailangan siyang parusahang mamatay. Pero nung panahon na yon, si Moises ang namamagitan sa mga Israelite, di ba? Kung nabasa na niyo yung book of Genesis hanggang Exodus, kung mababasa niyo yun, every time na magkakasala ang Israelite, lumuluhod agad si Moises at si Aaron. Silang dalawa yung namamagitan.
sa pagitan ng Israel at ng mga Diyos at ng ating Diyos. Lumuluhod sila na mismo humingi ng tawad. Ganon din ang trabaho ng Holy Spirit ngayon. Siya na mismo, yung namamagitan para sa atin, unang sa gayon, hindi tayo humantong sa kamatayan. Agad-agad. Kaya nga, be grateful po tayo. Kung tayo ay nire-rebuke o itinatama sa ating mga mali, ibig sabihin, yun na yung time na kung saan nangungusap na sa iyo si Holy Spirit. Pero kung hindi mo papakinggan ang pangungusap sa atin ng Holy Spirit, wala. Patong-patong na pagkakasala, sabi nga ni Lord, paparusahan tayo batay sa ating mga gawa. Sa huling araw. Hindi tayo pararangalan ng Panginoon batay lamang sa kabutihan na meron tayo, kundi sinasabi niya batay sa ating mga gawa. Ibig sabihin ng salitang gawa, maaring mabuti man yan o masama. Pero sa buhay ng isang tao, 99% masama ang ginagawa natin. 1% lang ang nagiging mabuti, nagagawa nating mabuti everyday. Kaya ako po sinasabi 99% dahil everyday nagkakasala tayo. 1% lang. Ang bawat isa sa atin ay nagkakasala. Kaya ako po sinasabing 99%. Kaya sabi ng Biblia, isa lang sa kautusan na malabag mo. Ang lahat ng kautusan ay malalabag mo na. Kaya nga 99%. Walang nakaka-perfect ng kautusan ng Diyos. Pero ginagawa ito ng Holy Spirit na isave yung kaluluwa natin sa pamagitan ng konsensya. Kaya nga nandito tayo upang sa gayon malaman natin, Lord, ano bang mensahe mo para sa amin ngayong araw na ito? I-accept namin to. Kaya nga sa dasal ko kanina, whether ito'y rebuking, whether ito'y pagpapala, tanggapin nawa namin ang salita mo. Amen. Diba? Kasi nga, doon natin ipinapakita yung pagiging humble natin. Dahil kung tayo lang, mga kapatid, kung tayo lang, malabo na makita natin yung sarili natin na makasalanan tayo. Dahil kung wala sa atin ang Holy Spirit, hindi natin maiisip na tayo makasalanan. Tignan niyo po yung mga tao sa salibutan. Dahil hindi pa nila nararamdaman o nararanasan si Holy Spirit sa buhay nila, nagpapakasaya sila sa buhay sa salibutan. Nandiyan yung inuman, nandiyan yung pagpunta ng bar, lahat ng mga makasalanan, pangangalunya, lahat ng yan is ginagawa nila. Pero para sa kanila, wala pa sa kanila yung kautusan ng Diyos. Wala pa sa kanila yung kasalanan. Hindi nila iniisip yun na isang kasalanan. Pero tayo mga kapatid, na tinawag ng Panginoon na nasa inyo na ang Holy Spirit, lahat ng mga ginagawa ninyo, lahat ng hakbang na gagawin nyo, lahat ng pananalita ninyo, lahat ng mga desisyon ninyo, bawat pagkakamali ninyo, lahat ng yan ay dapat ninyong pagsisihan. Dahil si Holy Spirit ang magpapaunawa sa atin lahat ng ating mga pagkakamali. Kaya nga, si Holy Spirit ang nagsasabi ng katotohanan. Sinasabi niya lahat ng katotohanan, lahat ng nagawa nating mga pagkakasala. Kaya nga dito sa John chapter 14 verse 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng salibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ang Diyos ay espiritu, maging ang Holy Spirit ay hindi nakikita. Pero, nararamdaman natin yan, naririnig natin yan dahil nangungusap sa atin ang Holy Spirit. Kaya nga, siya yung espiritu ng katotohanan. Kaya nga, sinasabi ninyo sinasabi natin na, kaya nga natin nasasabi na sa sarili natin nasasabi natin na every time na marirebuke tayo, sinasabi ng Biblia na ang Holy Spirit ay katotohanan. So sa sarili natin, pinipersonal tayo. Paano kaya niya nalaman yung mga bagay na iyon ng pastor na yun na para bang lahat ng baho natin is nalalaman niya? Dahil ang totoo niyan, sinasabi ng Biblia na ang Holy Spirit ay katotohanan. Sinasabi niya yung katotohanan na nakikita niya sa tao at tayo naman nagugulat, paano niya nalaman yun? Kasi nga, malinaw ang sinasabi ng Biblia, nasa iyo yung Holy Spirit. Nasa puso mo Holy Spirit. Kaya alam niya kung anong mga kasalanan na meron ka. Amen.
Dahil nga, malinaw po na ang Biblia, sinasabi niya, siya ang espiritu ng katotohanan. So, kung ano man ang rebuking na naramdaman mo, na narinig mo, sigurado nasasaktan ka kasi totoo yun. Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling si Holy Spirit, di ba? Kung ang tao lang, gawa-gawa lang yan, sigurado hindi mo mararamdaman. Pero bakit ka nasasaktan? Kasi nga, si Holy Spirit ay katotohanan. Matalim ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang yung salita, kundi may kapangyarihan, kaya nasaktan ka. Diba? Sinasabi ng Biblia kung paano si Jesus Christ is nangaral na may kapangyarihan. Ganon din naman, every time na marirebuke tayo, masasaktan ka kasi ganap na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya nga mga kapatid, isipin na lamang natin, si Holy Spirit ang katotohanan, nagpapahayag yung mga tao patungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, inihahayag lang ni Holy Spirit kung ano ang pagkakasala ng bawat isa sa atin. Tinutulungan tayo sa bagay na kung saan makakapag-repent tayo. Sa mga bagay na hindi natin kayang bigkasin. Sa mga kasalanan na hindi natin kayang sabihin. Sa mga kasalanan na hindi natin kayang sambitin. So, si Holy Spirit na ang tutulong sa atin na kung saan ipaparealize sa iyo sa pamagitan ng preaching na itong bagay na ito yung kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kaya nga lang, nasasabi natin yung bagay na hindi natin matanggap yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito, hindi matanggap ng sanlibutan. So tayo mga kapatid, Kristiyano na tayo, pero bakit hindi natin matanggap yung salita ng Diyos? Bakit hindi natin matanggap yung katotohanan? Dahil sinasabi ng Biblia, dahil tayo daw ay mga taga-sanlibutan pa rin. Kung tayo sa Diyos na, i-accept mo ang bawat salita ng Diyos. Pero dahil tayo mga taga-sanlibutan pa rin, hindi mo iisipin na mga bagay na ito isang kasalanan. Masdan ninyo yung mga tao sa salibutan. Magtataka ka bakit hindi sila nakukonsensya. Dahil hindi pa nila iniisip o nare-realize na ito isang kasalanan. Ganon din po tayo mga Kristiyano. Every time na hindi mo i-accept yung rebuking, nagiging taga-sanlibutan ka ulit. Kaya nga sabi niya, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Kapatid, hindi ka na taga-sanlibutan. Maliban na lamang kung hindi mo pa talaga ina-accept ng ganap yung rebuking, yung Holy Spirit sa puso mo. Kaya nga mga kapatid, nakakatakot. Nakakatakot para sa atin na every time na magre-rebuke yung pastor, yun yung magiging daan. Kasi nga alam nyo, nagulat po ako. Sa TikTok, sa YouTube, para bang nagsanig pwersa yung demonyo. Alam niyo po kung bakit? Sama-sama yung mga pastor, sama-sama yung mga content creator na kung saan nagsama-sama sila sa isang bagay na naging title nila na ikaw mismo yung nagiging dahilan kung bakit lumalayo yung mga miyembro. Ganon yung naging paksa ng mga tao na nagkasabay-sabay sila. Napaisip ako na, palagay ko naman na si Holy Spirit hindi nagkamali. Hindi nagkamali si Holy Spirit na magpahayag ng katotohanan. Palagay ko yung mga tao na yun, sinasabi nila na ikaw mismo yung naging dahilan kung bakit napalayo yung mga miyembro. Kundi yung mga miyembro mismo, hindi nila ina-accept ang katotohanan. Kaya nga yung maraming mga tao, iniisip nila, ay tama ito. Kung minsan sumusobra na yung mga pastor, sumusobra na yung mga nagngangaral, nagre-review, nagsanib puwersa yung mga demonyo. Pero para sa akin, hindi ako magsasawa na sabihin sa inyo yung pinapasabi sa atin. Hindi sa inyo, kundi sa atin ng Holy Spirit. Kung ano yung mensahe niya, kung ito isang reviewin, tanggapin natin lahat. Hindi lamang kayo, kundi lahat po tayo. Diba? Para sa atin, yung salita ng Diyos. Sabi nga ni Lord
Tayo'y iisang katawan at si Kristo ang ulo. Kung yung ulam natin is adobo, lahat tayo makakakain ng adobo. Kung ang ulam natin ay tinola, lahat tayo ay makakatikim ng tinola. Walang very special, walang VIP po dito. Lahat tayo is pantay-pantay. Kung anong ihain sa atin ng Panginoon, yun ang kakainin nating lahat. Kaya nga si Jesus Christ, kapag nag-ahin sila ng tinapay, paghahati-hatiin nila yung tinapay. Walang very special doon. Lahat doon is pantay-pantay, maging si Jesus Christ. Kumakain lang ng tinapay. So lahat tayo kung anong ibigay sa atin ng Panginoon ng mensahe, yan ang tanggapin po natin dahil yan ang katotohanan. Huwag nating isipin na nagkamali yung pastor. Hindi. Makasalanan ako. Pero yung ipinapahayag ko is galing sa Holy Spirit. Maging ako man, ina-accept ko ang salita ng Diyos. Nasa tao na lang yan, nasa atin na lang yan. Kung hindi natin i-accept ang salita mismo ng Diyos. Nasa atin na lang yan mga kapatid. Kaya nga naniniwala tayo sa Diyos na hindi nakikita. Pero bakit yung salita mismo ng Diyos hindi natin pinaniniwalaan? Sa Diyos lang kayo naniniwala pero sa salita ng Diyos hindi kayo naniniwala. Sabi nga ni Lord ang hindi tumatanggap sa anak ay hindi rin tumatanggap sa ama. So, naniniwala lang kayo sa Diyos. Pero sa mga pinapahayag patungkol sa salita ng Diyos, hindi kayo naniniwala. Hindi ako anak, hindi ako Kristo, kundi ipinapahayag ko ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng kaligtasan. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ang salita mismo ng Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung ibigay sa atin yung rebuking, pagkain pa rin yan na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kung ito'y blessing, pagkain pa rin yan na nagbibigay buhay. So, lahat ng salita ng Diyos ay salitang nagbibigay buhay. Katulad tayo ng mga simbahan na kung saan pinipili natin yung salita mismo na maganda at binabalandra natin sa simbahan na ito ay ang ating doktrina. Ganyan din po tayo mga kapatid sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pumipili tayo ng salita ng Diyos na magugustuhan lang natin. Kapag hindi yan tama, ayaw natin. Ganyan din sa mga simbahan. Pumipili sila ng doktrina sa Bible. Nang sa gayon, masabi nila, eto ang tamang katuruan, dito kayo sa simbahan na to, dito kayo magkakaroon ng kaligtasan. Pero sinasabi ko sa inyo, etong buong Biblia, eto yung doktrina. Itong buong Bible mismo ay iisa. Ito'y tumatalakay sa ating Diyos. Tumatalakay mula sa Genesis, tinalakay yung patungkol kay Jesus Christ. Mula kay Jesus, dito sa Genesis, nung maghandog ang Diyos, nung magkasala si Adan at si Eva, sinabi na niya doon, mamamatay kayo kapag kinain nyo iyan. Anong ginawa ng Diyos? Kumuha siya ng handog. At yung balat ng hayop, yun yung pinantapal sa hubad nilang katawan. So, simbolo yun ng pag-aalay ng dugo ni Kristo. Nandun na, nag-i-exist na si Kristo. Mag-aalay siya ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan dahil hubad tayo dahil sa kasalanan. Doon pa lang sa Genesis, nag-exist na si Jesus Christ. So, paano nyo masasabi na napipili lang kayo at ito ang doktrina? Ganon din sa pakikinig na salita ng Diyos. Pipili lang ba kayo na magandang pakinggan, matatamis na pananalita? Hindi kayo maliligtas niyan. Dahil ang kaligtasan po ay yung kapatawaran ng kasalanan. Dahil naparito si Jesus Christ, naparito siya para sa ating mga kasalanan. Sabi ng mga tao sa social media, kapag ligtas ka na once you are saved, you are saved. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Kahit yung pastor na nagsabi sa akin yan, sinabi niya, once you are saved, you are saved. Hindi. Araw-araw nagkakasala tayo. Naniniwala ako sa kaligtasan na ibinigay sa atin ni Kristo. Pero ako, maniniwala ako na iligtas ako once na ako iligtas na. Hindi.
Everyday nagkakasala ako, kinakailangan ko mag-repent. At doon ko masasabi na maliligtas pa lang ako. Kapag ako'y pinatawad na sa aking mga kasalanan, doon pa lang ako maliligtas. Kaya nga ginagawa ng Panginoon, pinaparealize sa atin lagi yung kasalanan dahil hindi ka maliligtas. Kahit nga yung pagiging mabuti mo, hindi maliligtas. Kahit nga yung pagsamba mo, yung pagiging ministry mo, yung pagbabasa mo ng Bible, lahat ng yan, yung pagme-memorize mo, yung pagsusulat mo ng Bible, hindi ka maliligtas niyan. Ang kaligtasan ay pagre-repent. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, diba? Gusto niya maging handa tayo. Magsisi na kayo, talikdahan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Bakit niya pa sinabing magsisi, tumalikod sa kasalanan? Bakit hindi na lang niya sinabing maghintay kayo, malapit nang dumating ang kaharian ng langit? Pero bakit sinabi ni Jesus, magsisi na kayo, talikdahan ang inyong mga kasalanan bago pa man dumating ang kaharian ng langit? So malinaw po, malinaw na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na dapat tayong magsisi dahil may kasalanan tayong dapat pagsisihan. Pero paano natin pagsisisihan ng kasalanan na yun kung hindi natin nare-realize at kung walang nagpaparealize sa atin? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo iiwan. Ibig sabihin, hindi ko iiwan na kayo ay mamuhay ulit ng makasalanan. Magpapadala ako ng sugo sa aking pangalan. Ito yung Holy Spirit. Isusugo ng Ama ang Holy Spirit na magpapatotoo patungkol sa lahat ng itinuro ko sa inyo para paalalahanan kayo sa patungkol sa kasalanan. Kaya nga nangangaral tayo ngayon through Holy Spirit, pinapaalala sa atin kung anong sinabi ni Jesus Christ. Eto na yun, yung prophecy niya na kung saan ipapaalala ni Kristo sa pamagitan ng Holy Spirit lahat ng katuroang binigkas niya nung nabubuhay pa siya. Ito yung kasalanan natin. Ano bang ginawa ni Jesus Christ? Pinaunawa niya sa mga tao na dapat silang magsisi sa kasalanan. So, nandito si Holy Spirit para i-continuously, sabi niya, magpakailan, makakasama niyo siya magpakailanman. Ibig sabihin, habang nabubuhay ang tao. Ipaparealize ng Holy Spirit ang kasalanan natin lahat. Nang sa gayon, kapag dumating yung kaharian ng langit, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero isang babala ng Panginoong Jesucristo, upang kayo ay maligtas, ibig sabihin, mag-iingat kayo sa attitude na meron kayo. Every time nire-reject ninyo yung rebuking, si Holy Spirit yung hinahamak ninyo. Kaya mag-iingat kayo sa attitude na meron tayo. Yang bagay na yan, pinapatotohanan ng Holy Spirit, sinabi niya yan dahil yan ang katotohanan. Kaya tayo nasasaktan kasi alam natin, hindi man natin maamin sa sarili natin, ito'y totoo. Bakit niya nalaman yung bagay na yun? Bakit niya nasabi yun? Paano niya nalaman? Kasi nga si Holy Spirit ay totoo. Ano bang trabaho ng pastor? Magdasal, magbasa ng Bible. Hindi niya trabaho na alangkutin yung mga problema ninyo, yung mga baho ninyo, kundi si Holy Spirit na mismo naglalabas ng mga baho nyo at pinapadala sa tagapagpahayag ng salita ng Diyos at si Holy Spirit mismo maglalabas niya sa atin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, humarap ka sa salamin. Sino ang makikita mo? Ibang tao? Kapitbahay mo? Asawa mo? Hindi. Kapag humarap ka sa salamin, ikaw mismo, sarili mo makikita mo. Ganon ang gusto ng Panginoon. Once na nag-rebuke ang Panginoon sa'yo, kaharap mo salamin. Makita mo yung sarili mo sa salamin na ikaw ay isang makasalanan. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi nga ni Pablo kay Timoteo nasasaktan tayo sa mga rebuking. Pero anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 5 verse 20? Pagsabihan mo sa harapan ng lahat ng sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. So malinaw po yun na binibigyan ni Apostol Pablo ng authority si Timoteo na pagsabihan daw
sa harapan ng lahat ng mga tao, yung sino man ayaw tumigil sa paggawa ng masama para hindi na siya parisan ng ibang tao. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng kapangyarihan na mag-rebuke ng pagkakamali ng bawat isa. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi na tayo humantong pa sa pagkakasala. Nang sa gayon, ma-realize natin yung bawat pagkakamali dahil ganyan yung ginawa ng Diyos eh. Ganyan yung nais niya ipagawa ng Diyos kay Ezekiel. Ang sabi niya doon, di ba? Sinabi niya doon na kung ganito ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel sa chapter 3 verse 17, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. So, trabaho ni Ezekiel na, ibig sabihin, hindi mula kay Ezekiel yung mensaheng sasabihin niya, kundi mula sa Diyos mismo. Mula sa Diyos yung mensahe, kaya nga sinabi ng Diyos, makinig ka sa aking sasabihin. Hindi mula sa iyong sasabihin mo, kundi makinig ka sa aking sasabihin. Ibig sabihin, ang lahat ng sinasabi ni Ezekiel ay nagmumula sa salita mismo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sinasabi niya, makinig ka. Kaya nga, kapag nagsasalita si Jesus Christ, di ba? Kaya nga, pag nagsasalita siya, lagi niyang binabanggit yung salitang makinig ang may pandinig. Kasi nga, ipinapaalala ni Jesus Christ na hindi ako ang nagsasalita, kundi iyang sinasabi ko is mula sa Holy Spirit, mula sa Diyos mismo, hindi galing sa tao. Kaya makinig ang may pandinig. So, sa ating Panginoon, gusto ng Panginoon na marinig mo talaga yung mensahe ng Diyos na ito'y mula sa Holy Spirit. Kaya mga kapatid, anong sabi pa niya? Anong sabi ng Diyos kay Ezekiel? Sa verse 18 to 19, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, tingnan ninyo, lagi ang mensahe ng Diyos na lagi niyang pinapasabi sa mga tao na sila'y dapat magsisi. Hindi nawawala yung mensahe na yun na dapat sila magsisi. Sabi niya, ang mga tao ngang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit, sabi niya, subalit kapag binigyan mo sila ng babala, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Diba? So, nasa atin na lang yun kung i-reject po natin yung salita ng Diyos o i-accept natin yun ay galing sa Diyos o hindi sa tao. Kaya mga kapatid, nakikita ninyo yung bagay na ito na kalagayan ng mga miyembro. Yung kalagayan ng mga miyembro at kalagayan ng tagapangaral ng salita ng Diyos. Nagagalit yung mga miyembro dahil nire-rebuke sila. Tumatalikod sila sa simbahan dahil nire-rebuke sila. Pero yung bagay na iyon, kung babasahin lang natin ito, ginagawa pala ng Diyos yun para na sa gayon is maligtas yung mga tao at ma-realize nila na sila'y nagkasala. Once na sila'y magsisi, maliligtas yung mga tao na yun. Yun yung kalagayan ng mga tao na kung saan nakikinig sila ng salita ng Diyos. Kumbaga, tayo mga miyembro na nakikinig ng preaching, although na nagagalit tayo, pero yung reason pala nun is kaligtasan para sa atin. Kaligtasan. Pero, ano naman yung kalagayan ng tagapagpahayag ng salita ng Diyos na kung saan nagagalit kayo sa Kanya? Kung sa inyong mga miyembro is kaligtasan, para sa mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, mabigat. Alam niyo kung bakit? Dahil binanggit doon yung salitang pananagutan mo. Pananagutan mo. So, ibig sabihin, may responsible yung tagapagpahayag ng salita ng Diyos na kinakailangan niyang sabihin lahat ng pinapasabi ng Diyos. Kaya nga, hindi niyo masisisi yung tagapagsalita ng Diyos kung i-rebuke kayo dahil may pananagutan ang tagapagsalita. Kung sa inyong mga nakikinig is pagpapala at kaligtasan,
para sa mga tagapagpahayag na salita ng Diyos, pananagutan. Parang mas maswerte pa nga kayong nanire-rebuke eh. Kung ikukumpara sa mga tagapagpahayag, dahil kapag hindi ko sinabi yung mga bagay na ito, ako yung babalingin ng Panginoon. Ako yung, sa akin, ako ang mananagot sa dugo ng bawat isa sa inyo. Kaya nga, ano man ang mensahe ng Diyos, whether ayaw nyo man o hindi, rebuke man yan o pagpapala, kinakailangan sabihin. Dahil yan ang sinasabi ng Diyos, kaya nga sabi niya, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Pero dahil nga ang tao nga ang iyon ay mamatay dahil sa kanilang kasalanan, sabi niya, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan kapag hindi mo sila binalaan. So binabalaan kayo sa pamamagitan ng rebuking, mga kapatid. Nang sa gayon, magkaroon kayo ng tsansa na makapagsisi sa inyong mga kasalanan at magkaroon po kayo ng kaligtasan. Pero para sa amin, mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ano ang para sa amin? Pananagutan. So kung gusto niyo po mga kapatid, magpalit tayo ng pwesto. Kayo ang mag-preaching. At kayo yung mananagot once na hindi niyo sinabi ang mga bagay na pinapasabi sa inyo ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng pananagutan? Mapupunta ka ng impyerno. Isang kaluluwa lang na hindi mo pinagsabihan. Mapupunta siya ng impyerno at ikaw man, tagapagpahayag ng salita ng Diyos, mapupunta ka ng impyerno. Nakita niyo po yung kalagayan ng mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Akala niyo hinahamak kayo, akala niyo kinokondem kayo, pero hindi niyo alam. Habang nagpapahayag ng salita ng Diyos yung mga tagapagpahayag niyo, yung mga pastor niyo, andito sa tabi nila yung impyerno. Kapag hindi mo yan sinabi, mapupunta ka ng impyerno. Kaya nga, buong puso, walang takot, na sinasabi lahat ng mensahe ng Diyos. Dahil ang Holy Spirit ay katotohanan, dahil ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay katotohanan, walang kasinungalingan. Kaya nga dito sa mundong ito, tignan ninyo, bilang lang yung nagpapahayag ng katotohanan patungkol sa rebuking, patungkol sa kasalanan, patungkol sa repentance. Maswerte na po kayo mga kapatid. Dahil nakakapag-repent pa kayo. Dahil every time na makakapag-repent ka, naliligtas ka. Kasi kung hindi ka magre-repent, ano mangyayari sa iyo? Mapupunta ka ng impyerno. So mga kapatid, ngunit para sa mga tagapagpahayag na salita ng Diyos, mas mabigat. Kaya nga sinasabi ng Biblia huwag ninyong hangarin lahat na maging tagapangaral ng salita ng Diyos dahil mabigat daw ang parusa para sa mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, isang bagay lang na hindi mo sabihin sa mga tao at palitan mo ng preaching, ikaw ay magiging false prophet na. Kaya nga, ang sabi sa akin ng tao, yung sa umpisa ng preaching natin, ang sabi niya, mag-preach ka naman ng patungkol sa rebuking patungkol sa iyo. Kahit gustuhin ko man, kung yan ang mensahe ng Panginoon, yan ang sasabihin ko. Hindi mula sa akin ang sasabihin ko. Dahil sinubukan ko na mag-preach ng ganyan para akong tanga. Na kung saan nagsasalita ako ng utal-utal. Dahil kinuha ko lang yung preaching sa libro. Na kung saan nakahanda na ang lahat, binasa ko lang. Wala yung presence ng Holy Spirit, wala lahat. Kumbaga, lahat ng yan is AI, babasahin mo lang. Pero once na nasa yung Holy Spirit, ramdam mo, masasaktan ka talaga. Makakapag-repent ka sa iyong mga kasalanan. Kaya kahit ayaw ni Ezekiel, kinakailangan niya sabihin yung ipinapasabi ng Diyos. Kaya nga kung babasahin po natin yung Ezekiel chapter 3 verse 19 to 20. Ang sabi niya, kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una. Tignan ninyo, mga kapatid, yung kabutihan, sinasabi niya, mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una. At mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. So, ibig sabihin,
Hindi porke po mabuti ka, wala kang kasalanan. So, every time na magkakasala ka, yung kabutihan mo sa harapan ng Diyos is mawawalan ng kabuluhan. Kaya nga gusto ni Lord, mag-repent po tayo. Kahit gaano ka pa kabuti, may kasalanan at may kasalanan nakikita sa iyo ang Diyos. Pawawalang saysay niya yung kabutihan ginawa mo. Ang gusto ni Lord ay makita yung repentance. Gusto ni Lord na mag-repent ka. Kaya nga sabi niya, noong una, sabi niya, kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ng kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo siya ng babala, ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Kaya nga si Ezekiel, lakas loob niyang sinabi yung mga bagay na gustong iparating ng Diyos. Anong paalala ng Diyos kay Ezekiel para magkaroon siya ng lakas ng loob? Basahin natin yung Ezekiel chapter 2, verse 6 to 7. Sa Ezekiel chapter 2 tayo. Sabi niya, huwag kang matatakot sa kanila. Kahit pagbantaan kanila, kahit na paligiran kanila ng waring nakaupo sa gitna ng mga alakdan, huwag kang masisindak sa kanila. Bagamat sila'y talagang mapaghimagsik sa makinig man sila o hindi, sabi ni Lord. Makinig man sila o hindi, sabihin mo sa kanila ang ipinapasabi ko sa iyo. Pagkat sila'y talagang mapaghimagsik. So, ibig sabihin lang nun, Ezekiel, ano man, makinig man sila o hindi, sabihin mo sa kanila ang lahat ng gusto kong ipasabi sa kanila. Kahit na pagbantaan man kanila, kahit na ikaw ay patahin pa nila, sabihin mo ito sa kanila. Dahil sila'y mapaghimagsik. So, yung meaning po nito, mga kapatid, nire-rebuke tayo kasi nga naghihimagsik tayo sa ating Panginoon. Sa paanong paraan tayo naghihimagsik sa Panginoon? Sa paraang hindi natin itinuturing yung mga bagay na kasalanan na ito pala ay dapat nating pagsisihan. Kaya nga ang gusto ni Lord, sabihin sa atin yung mga kasalanan na meron tayo. Nang sa gayon, tayo ay ituring ng Panginoon na matuwid at hindi mapaghimagsik. So, ano man ang ipinapasabi sa atin ng Panginoon, sabi ni Lord kay Ezekiel, huwag kang matatakot sa kanila. Kaya nga, binigyan na ng Panginoon si Ezekiel ng guarantee na huwag kang matakot, akong bahala. Basta sabihin mo sa kanila, tanggapin man nila o hindi, basta sabihin mo. Kaya nga, whether you like it or not, yung rebuking, sasabihin sa atin ni Lord yan. Dahil yan, ang nakikita ni Lord na naghihimagsik tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag nating isipin, yung rebuking, ginagawa lang yan, yung ng mga tagapagsalita ng Diyos. Hindi. Yan ay mula sa Holy Spirit. Isinasabi yan ng Holy Spirit, pero yan ay galing sa Diyos mismo. Binibigyan tayo ng babala ng Panginoon na sa gayon makapag-repent tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya nais ng Panginoon, sabi niya, sapagkat ang anak ng Diyos, kahit ang anak ng Diyos man ay naparito upang magpatotoo patungkol sa kasalanan, di ba? Pinatotohanan niya sa mga tao yung katotohanan na kung saan kung sino man sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. Amen. So, dapat tayong manampalataya sa salita ng Diyos na kung saan manampalataya tayo sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos na kung saan, eto anak, ang salita na ito ay Espiritong nagbibigay buhay. Huwag mo sayangin ang pagkakataon na binibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Marcos chapter 10 verse 45, di ba? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So napansin ninyo, yung mga tao nangangaral ng salita ng Diyos, yung lahat na ng tao na nangangaral patungkol sa katotohanan, patungkol sa kasalanan, so mga tao nagre-rebuke, sila pa yung pinapatay, inuusig, pinapatahimik, dahil maging ang Panginoong Yesukristo man ay naglingkod siya. Hindi siya naparito upang paglingkuran, kundi naglingkod siya. Nangaral siya patungkol sa salita ng Diyos
at maging siya man ay nag-alay ng buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So ngayon, ang ginagawa natin, nangangaral tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo mag-aalay ng buhay. Kundi nangangaral tayo ng salita ng Diyos upang tayong lahat ay makapag-repent. Ipangaral natin ang ganap ng kaligtasan sa pamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya nga, pansinin nyo, ang daming nag-uusig sa mga taong nangangaral sa katotohanan. Kasi nga, hindi nila matanggap ang katotohanan patungkol sa kasalanan. Nagagalit kayo dahil hindi nyo matanggap yung salita mismo ni pinapahayag sa inyo. Pero sa puso ninyo, alam ninyo yan, na yan ay totoo. Kayo mismo makakapagpatotoo na yung sinasabi ng Holy Spirit ay totoo. Kaya nga mga kapatid, ang lahat ng iyon ay para sa lahat ng anak ng Diyos. Ito'y para sa kaligtasan nating lahat. Ipinapahayag ang katotohanan ng sa gayon, maging tayong lahat na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ma-realize natin na tayo'y nagkasala. Every day, nagkakasala tayo. Kaya nga ang Diyos, nagpapadala siya ng tao upang sa gayon, balaan ka o i-rebuke ka. Nang sa gayon, sa pamagitan ng rebuking na yun, is makapag-repent ka sa iyong mga kasalanan. So mga kapatid, ipinangaral ni Jesus Christ sa mundong ito na ang lahat ng tao ay dapat magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sabi niya nga, di ba, sa Mateo chapter 3 verse 17, magsisi na kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kung si Kristo nga'y nangaral, ako pa kaya, ipinangaral nga ni Jesus Christ, di ba, na dapat magsisi ang mga tao. Ako, ano yung papangaral ko? Puro pagpapala. Hindi naman ako Diyos para i-guarantee sa inyo na pagpapalahain kayo ng Diyos. Ang may gagaranti ko sa inyo is, lumapit kayo sa ating Diyos. Mag-repent kayo. Tanggapin niyo si Kristo sa buhay niyo. Nang sa gayon, magkaroon kayo ng ganap na kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, mapalad na tayo kung tayo itinatama ng ating Diyos sa ating mga kamalian. Mapalad na tayo kung tayo may mga pastor na nire-rebuke tayo sa ating mga kamalian. Mapalad na tayo kung yung simbahan na dinadaluhan natin is ipinapahayag yung patungkol sa kasalanan. Dahil nandun, yung simbahan na yun, yun yung katuruan ng katotohanan. Doon ipinapahayag ang tunay na gospel ng ating Panginoon. Kaya nga, yung repentance, ang ibig sabihin nun, naniniwala ka sa gospel na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Dahil sa ating mga kasalanan, si Kristo ay namatay sa krus at tayo'y tinubos sa ating mga pagkakasala. Yung kahulugan ng repentance, ibig sabihin, naniniwala tayo na ito'y bagong buhay na. Iniiwan na natin yung dati nating buhay. Yung repentance na yan, yun yung babago sa atin mula sa puso, mula sa isipan, hanggang sa kaibuturan ng ating kaluluwa. So tayo mga kapatid, i-accept natin sa buhay natin na tayo nagkasala. I-accept natin sa buhay natin na hindi tayo mapapatawad kung hindi tayo hihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ngayon, ano yung kasalanan? At ano yung dapat nating pagsisihan sa harapan ng ating Diyos? Yun yung malaking katanungan. Ano yung ating mga kasalanan at ano yung dapat nating pagsisihan? Yun yung mga bagay na hindi natin nakikita. Maraming mga kasalanan na hindi tayo nakikita. Maaring may galit ka sa puso mo. Para sa'yo normal. Hindi ka marunong magpatawad. Para sa'yo normal. Chismosa ka, para sa'yo normal. Hindi ka nagsisimba, para sa'yo normal. Tatrabaho ka ng linggo, para sa'yo normal. Nangangalunya ka, para sa'yo normal. Masama ang pananalita mo, para sa'yo normal. Nagsisinungaling ka, para sa'yo normal. Nagmumura ka, para sa'yo normal. Pero lahat na yan sasabihin ko po sa inyo. Lahat ng yan ay nakasaad sa Biblia na kung saan hindi ka mapapabilang sa karnang langit. Nagiinom ka ng alak, para sa'yo normal. Ang daming normal para sa atin na hindi natin itinuturing na kasalanan. Sabi nga sa akin ng isang tao
hindi ka na ba umiinom? Sabi ko, hindi, natural, hindi ako magiinom. Sino bang pastor na umiinom ng alak? Pwede naman. Paminsan-minsan lang siguro, pwede naman yun. Hala, saan ka nakakita ng pastor na umiinom ng alak? Kaya naging pastor. Sabi ko sa kanya, walang pastor na nangangaral na umiinom ng alak. Pwede naman yung kahit paminsan-minsan lang, kanya. Basta hindi ka lang nalalasing. Hindi po yun tama. Yun ay isang kasalanan na. Dahil lang isang Kristiyano hindi na umiinom. Yung sinasabi ng Panginoon na iinom ng alak, doon sa langit, sa karan ng langit, yun yung handaan na mahabang mesa. Doon, magiinuman. Yan yung sinasabi ng Biblia. Pero sabihin mo sa akin, mag-inom ako ng alak, okay lang. Masama yun. Hindi yung tunay na kalooban ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, yung mga bagay na normal, kahit nga yung pagmumura, nakasaad sa Biblia. Magmura ka, sabi ng Biblia, hindi ka daw kabilang sa karan ng langit. Maging madamot ka, hindi ka magbigay, hindi ka tumulong, wala kang pagmamahal sa iyong kapwa, sinungaling, hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Lahat ng yan, ang dami. Tapos iisipin mo, wala kang kasalanan. Iniisipin mo, normal lang para sa iyong lahat. Naku, magulat ka pagdating mo ng langit. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi ka maaari pumasok ng langit. Hindi kita nakikilala. Sasabihin mo naman, Lord, nagsisimba ako, nagbibigay ako ng tithes, nagbibigay ako ng offering, namimigay ako ng tulong, naging mabait ako sa mga kapwa ko. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang problema kasi doon sa langit, hindi yung mabuti yung pinapakita ni Lord doon sa langit. Kundi sinisiyasat doon sa langit yung kasalanan. Kaya nga kapag pumunta ka ng hukuman, hindi yung kabutihan ang iaano doon, kundi yung kung ano pinagmula ng kasalanan, yun ang pag-uusapan. Kaya nga sabi ni Lord, walang makakapasok na kahit katiting na kasalanan doon sa langit. Kaya nga kahit nakatiting, kinakailangan mag-repent. Kaya nga sabi ng Biblia, napapaalsa ng kakaunting pampaalsa ang minasang harina. Yung buong harina ay kaya niyang paalsain sa konting pampaalsa. Sabi ng nakilala ko sa Pilipinas, sabi niya, salamat sa Diyos. Pinagmalaki niya, salamat sa Diyos. Yung ibang mga bata, nagnanakaw sila ng pera, ang lalaki. Nagpapasalamat ako sa Diyos, sabi niya. Dahil yung anak ko, nagnakaw siya, 5 piso lang. Hala! Sister, kasalanan pa rin yun. Pinagmalaki mo pa. Pinagmalaki mo na yung anak ng kasister natin, nagnakaw yung anak niya, napakalaki. Yung anak mo, 5 piso lang. Pinagmalaki mo pa na hindi yung kasalanan. Diyos ko, sister, mag-repent ka. Dahil yung kasalanan ng anak mo, ikaw mismo, ikaw yung nag-aano sa kanya, nagtitrigger. Ano ba tawag doon? Nagkukonsente na hindi yun kasalanan. Alam nyo na nag-mission ako sa Pilipinas, narinig ko yun. Sabi niya, pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil 5 piso lang yung ninakaw ng anak ko, hindi katulad noon. Pero sister ka ko, kasalanan is kasalanan sa harapan ng Diyos. Huwag mong ipagmalaki na konti lang ninakaw ng anak mo. Lahat ng yan is dapat mong pagsisihan. Especially ikaw, sister, magulang ka. Tinuturuan mo yung anak mo na hindi yan kasalanan. Kasalanan yan, sister. Mapupunta yung anak mo sa impyerno, maging ikaw, especially ikaw, sister, na hindi mo nakikita kasalanan. Dapat mo yung pagsisihan, sister. Sabi ko sa kanya, nagugulat ako, sabi ko, pinagmalaki mo pa, sister. Taas na ka pa nagmalaki. Malaki man yan o maliit yung ninakaw ng anak mo, kasalanan pa rin. Tayo mga kapatid sa harapan ng Diyos. Kaya nga ginagawa ni Lord, mag-repent tayo. Tignan niyo po yung nakasama ni Jesus Christ doon sa krus. Isa siyang masamang tao. Ang laki ng kasalanan na meron siya. Pero nangako ang Panginoong Jesucristo, isasama siya sa paraiso. Amen. Once na nag-repent ka, once na kinilala mo ang anak ng Diyos na si Kristo, ay walang kasalanan at si Kristo'y nag-alay ng dugo para sa atin mga kasalanan. Itinuturing mo yung sarili mo na makasalanan sa harapan ng Diyos at nag-repent ka.
patatawarin ka ng Panginoon at ikaw ay mapapabilang sa karinang langit. Kaya nga may tagapagsalita ang Diyos. Hindi ang Diyos ang haharap sa iyo dahil ang Diyos, wala pa nakakita sa Diyos. Kapag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka sa sobrang kaluwalhatian niya, sa sobrang kabanalan niya. Tayo, kapiranggot lang. Siguro, sa alikabok lang tayo. Hindi pa abot talaga. Walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, yung pamumuhay natin na tayo ay ayaw natin na tanggapin ang katotohanan. Yung repentance na yan, yung gusto ng Panginoon, yung kilalanin natin na tayo isang makasalanan. Ngayon ang katanungan, anong dapat kong pagsisihan at anong kasalanan na nagawa ko sa harapan ng Diyos? Alam niyo yung kasalanan na meron tayo kung ano? Yung namumuhay tayo na higit pa sa Diyos. Alam niyo kung bakit ko sinabing higit pa sa Diyos? Yung kasalanan na meron tayo. Ibig kong sabihin, yung mga kasalanan na ginagawa natin, hindi natin itinuturing na kasalanan. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay walang kasalanan, maging tayo man ay walang kasalanan. So, ibig sabihin, kapag itinuturing natin yung sarili natin, wala tayong kasalanan, ipinapantay natin na mas higit pa sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Mas higit pa sa Diyos. Dahil ang Diyos, nauutusan natin bigyan tayo ng ganitong bagay. Ibig sabihin, nagagawa nating utusan si Lord. So, sino ang alipin? Si Lord o tayo? So, wala na nga tayong kasalanan, nauutusan pa natin si Lord na bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito. So, mas higit tayo sa Diyos. Yun ang matinding kasalanan na meron tayo. Kaya nga ang trabaho ni Lord, ipaunawa sa atin na makasalanan tayo nang sa gayon hindi tayo lumampas sa boundary na kung saan ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo nilikha lang ng Diyos, nakawangis niya, pero tayo'y makasalanan. Yun ang tandaan natin. Kung paanong si Lucifer at kung paanong si Adan at si Eva, ipinantay nila yung sarili nila sa Diyos, maging tayo man pinapantay natin yung sarili natin sa Diyos. Sa pamagitan ng hindi natin pag-accept sa kasalanan. Kung wala kang kasalanan, kapatid, naniniwala ka sa sarili mo na ikaw ay Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sabi ni Lord yan sa kanyang 10 kautusan. Huwag kang lilikha ng imahe na gamit ang iyong kamay o sa araw man o bituin, huwag kayong sasamba o sa mundong ito. Ibig sabihin kasama po tayo doon. Saklaw ang tao doon. Kung ikaw sa sarili mo, ginagawa mong Diyos yung sarili mo, matakot ka sa Diyos dahil may totoong Diyos. Alam niyo anong sabi ni Nebuchadnezzar ba yun? Nagtalumpati siya sa mga tao. Sabi niya, ang nagsasalita hindi tao kundi Diyos. Anong ginawa ng anghel? Sinampal siya ng malakas. Tumalsik siya sa tagiliran. Tumalsik siya doon sa isang sulok hanggang sa uuhurin siya. Ang tindi, nilapastanganan mo ang Diyos, nagsasalita ka, sabi mo, nagsasalita. Ang nagsasalita, hindi tao, kundi Diyos. Anong ginawa ng anghel? Sinampal siya ng malakas na matay. Instantly, inuud agad siya. Ganun katindi yung paglapastangan natin sa harapan ng Diyos. So tayo mga kapatid, pasalamat tayo may Holy Spirit na namamagitan sa atin. Pasalamat tayo dahil si Holy Spirit ang nagtatanggol. Dahil every time na nire-reject mo yung rebuking, sigurado may anghel dyan na nakaabang sa iyo. Pero dahil mas higit si Holy Spirit kesa sa mga anghel. Pasalamat tayo dahil nandyan si Holy Spirit. Pero paano kung si Holy Spirit ng kaaway mo? Yung preaching na mismo kaaway mo, mga kapatid. Yung salita mismo ng Diyos na ang kaaway mo. Tumatalikod na kayo. Nagagalit na kayo. Anong iisipin ninyo? Palagay ninyo, sino magliligtas sa inyo? Ginagawa nga nito ng Holy Spirit eh. Para nang sa gayon, makapag-repent tayo at maligtas tayo.
magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ginagawa yan sa atin ng Holy Spirit eh. Kaya nga ipinapahayag ng Diyos yung kasalanan ng tao. Nang sa gayon, yung mga tao is matakot sila sa Diyos. At makilala nila na may talagang Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang sabi niya sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sino man nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, paano yung sasabihin na wala kayong kasalanan? Gayong sa sarili niyo, alam ninyong totoo yung sinabi ng preacher. Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, lahat tayo is makasalanan. Walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So tandaan niyo po, every time na nire-reject niyo yung rebuking, nilalampasan ninyo yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi niyo po malalampasan yan. Pasalamat na lang kayo, nandyan yung Holy Spirit. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na magsisi sa ating mga kasalanan. Pero ayaw natin tanggapin ang katotohanan dahil ayaw nating ma-realize. Ayaw natin ng responsible, ayaw natin ng nahihirapan tayo. Pero si Lord, patuloy pa rin ibinibigay sa atin yung katotohanan hanggang sa tuluyan natin itong ma-realize. Hanggang sa tuluyan natin itong pagsisihan, hanggang sa tuluyan tayong lumaya. Yun yung nais ng Panginoon. Tanging kinakailangan mo lang is i-accept si Jesus Christ. Once na in-accept mo si Jesus Christ sa buhay mo, tanggapin mo siya bilang yung personal na Savior, si Jesus Christ is namatay para sa iyong mga kasalanan. Ang dugo at ang kanyang laman ay inaalay doon sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nang sa gayon, papasok sa iyo yung Holy Spirit. At ang Holy Spirit na magpapaunawa sa iyo na dapat kang magsisi sa mga bagay na kasalanan mo. Si Holy Spirit ang magpaparealize sa iyo sa mga kasalanan mo. Dahil once na hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, sigurado mapupunta ka ng impyerno. Dahil sabi niya sa Roma chapter 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo ni Jesus na ating Panginoon. So mga kapatid, bago ka pa dumating sa kamatayan, eto na yung kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Yung binibigyan ka ng pagkakataon na mag-repent sa iyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, sabi niya sa 1 John chapter 1 verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Pero kung tayo magsisisi, mapapatawad tayo ng Panginoon. Kaya nga kung sasabihin natin wala tayong kasalanan, ginagawa niyo daw sinungaling ang Diyos. Kaya nga doon pa lang kanina sa binasa natin, ang Diyos mismo nakakasaliksik sa puso ng tao dahil nasa kanyang Holy Spirit. Si Holy Spirit ang nagbabalita sa Diyos kung ano ang kasalanan natin. Ngayon sasabihin natin wala tayong kasalanan. So ibig sabihin, ginagawa daw nating sinungaling ang Diyos. Pero ang gusto ni Lord, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Pero paano tayo magsisisi kung wala nga nangangaral? Kung walang nagpapahayag patungkol sa kasalanan natin? Kaya nga, sabi niya dito, sa 1 John chapter 1, verse 9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, ibig sabihin, malinaw po. Yung katulad kaninang sinasabi ko, ang repentance po, hindi po salitang, Lord, sorry. Pero ang sabi ng Biblia, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos. So, gusto ni Lord, ipahayag mo yung mga bagay na pagkakasala na meron ka. Sabihin mo sa Panginoon exactly kung ano yung kasalanan na meron ka. Nakakahiyaman. Sabihin mo sa Panginoon dahil yun yung nararapat sa harapan ng Panginoon na sa gayon patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Kaya nga sabi sa Hebrew ba yun o Santiago na ipatawag ninyo yung mga nakakataas sa inyo at ipagtapat nyo sa kanila ang lahat ng inyong kasalanan at ipanalangin nang sa gayon mapatawad kayo sa inyong mga kasalanan.
So, yun bagay na iyon na isineshare ninyo yung mga testimony niyo, yung mga bagay na pagkakasalan niyo at ipinagdarasal ninyo sa harapan ng Panginoon. Dahil sa gayon, kinukonfess ninyo, pinapatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi lang yung salitang, Lord, sorry. Hindi. Hindi ina-accept niyo yun. Lord, sorry, tapos alis ka na. Hindi. Kinakailangan, patutuhanan mo sa Panginoon kung ano ba yung eksaktong kasalanan mo. Kaya nga dito, sa mundong ito, ipinahayag ng Panginoong Yesukristo kung ano ang pagkakasala ng mga tao. Nang sa gayon, ma-realize nila at sila mismo mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga naparito ang Panginoong Yesukristo dahil sa kasamaan ng mga tao, naparito siya tag-alay ng buhay para sa atin. Kaya mga kapatid, kahit si Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 14, sinabi niya, may pananagutan ako sa lahat ng mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. So, lahat ng mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, obligado. Hindi ito isang obligasyon, kundi pananagutan. Para sa inyong mga tagapakinig na nabubwisit o naiinis sa rebuking, ito'y kaligtasan para sa inyo. Para sa amin, ito'y pananagutan. Kahit si Apostol Pablo sinabi yan. Pero sabi niya sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. So malinaw po para sa inyong lahat po na mga nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan nating lahat na nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ano man ang mensahe ng salita ng Diyos na ibinigay sa atin, i-accept natin ito. Kung ano man ang paalala sa atin ng Panginoon, i-repent natin ito. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Yesukristo. Ginagawa ito ng Panginoon na sa gayon. Tayo mismo maging handa sa muling pagparito ni Kristo. Nang sa gayon, kapag dumating ang Panginoon, sa araw ng paghuhukom, mapapasama tayo sa muling pagkabuhay. Mapapasama tayo sa pinangako ng Panginoon na magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya mga kapatid, totoo yan. Masakit ang rebuking. Pero, yan ay kaligtasan. Yan ay kapangyarihan na mula sa Diyos. Kapangyarihan na kung saan nagbibigay ito ng kaligtasan para sa lahat ng tao na kung saan inihahayag ng Diyos yung kasalanan ng isang tao nang sa gayon, mapabilang ka sa mga taong itinuring na matuwid na ng Diyos dahil pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito, ano man yung mga kasalanan na meron tayo, kahit ibulong mo yan, kung may mga tao sa paligid mo, nahihiya ka, kung may mga tao man yan, ibulong mo, i-share mo sa Panginoon. Huwag kang mahiya dahil yun ang daan upang ikaw ay lumaya na sa nakaraan mong kasalanan, sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabigat. Kahit sabihin mo ngayon, Lord, sorry, mananatili kang gapos hanggat hindi mo ipinapahayag yung mga kasalanan na meron ka. Dahil nga, sabi ng Biblia, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, siguradong patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya nga mga kapatid, sa oras na to, tayong lahat ay sabay-sabay na manalangin at hingin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kahit bumulong kayo, naririnig yan ng Panginoon. So, tayong lahat ay sabay-sabay po na manalangin.